Welcome to Deep Dive. This is part 3 of our deep dive into OBEs or out of body experiences. Our sources for this deep dive are 3 YouTube videos with Samantha Lee Treasure, the author of the book Out of Body Experiences, Explorations and Encounters on the Astral Plane. Kumusta ka? Naisip mo na ba? Yung pakiramdam na parang lumulutang ka palabas sa katawan mo? O kaya yung, alam mo na, yung nakakakilabot na gising ka pero hindi ka makagalaw? Oo nga. At may bago pa raw ngayon, yung tinatawag nilang shifting. Pag-uusapan natin lahat yang na yon. Tama. At ang mga ito'y base sa mga panayam at pag-aaral ni Samantha Lee Treasure, isang medical anthropologist. Siya yung talagang sumisid sa mga paksang ito. Oo. So, ang layunin natin ngayon ay buklatin talaga kung ano ba tong mga karanasang to. Paano ba sila nararanasan ng iba't ibang tao at paano sila nagbabago lalo na ngayon sa panahon ng tech. Sige, simulan natin sa out-of-body experiences o OBEs. Ano nga ba ulit yung feeling? Para kang, spectator lang, di ba? Nakalutang ka lang daw, pero sobrang linaw. Parang totoo lahat. Kasi may dalawang karaniwang paraan daw eh. Una, may mararamdaman ka ang kakaiba muna. Parang kuryente, ganun. O ugong. Tapos bigla, ayun na, lumutang ka na. Tapos yung pangalawa. Yung pangalawa, mas biglaan. Parang pagkatapos mong mawalan ng malay, pagmulat mo lang, boom, nasa labas ka na ng katawan mo. Grabe. Ano raw mga sanhi niyan? Madami daw, di ba? Oo, madami. Pwedeng stress, matinding emosyon, takot man o saya, meditasyon, minsan gamot, trauma, o kahit yung mga paulit-ulit na gawain lang, tulad ng pagtatype. Tapos yung paliwanag daw ng psychology dito, medyo interesting. Parang nagloloko yung utak natin. Parang ganun nga, kasi nalilito daw yung isip natin eh. Dahil sa dami o kulang o minsan magkasalungat na impormasyon galing sa ating mga pandama. Gets mo? Okay. So, ang ginagawa raw, lumilipat siya sa parang backup copy ng realidad. Isang modelo na gawa sa memorya at imahinasyon. Kaya parang ang aktwal. Kasi halos parehong model ng realidad ang ginagamit? Oo, tulad lang kapag gising tayo. Pero importante to ha, hindi ito sakit. Maaaring sintomas lang ng ibang kondisyon. Okay. Tapos, eto pa, yung mga nakikita raw sa OBE, hindi lang basta, alam mo na, multo. Hindi nga lang. May mga spirit guides daw, shadow people, minsan mga yumaong mahal sa buhay. Pati mga alagang hayop daw, pusa, gagamba. Oo, may nabanggit pa si Samantha na minsan daw shadow spiders. Minsan naman dambuhalang asul na gagamba. Talaga? Grabe. Pati trolls, yeti, alien grays, ang dami. Meron din daw. Minsan naman ikaw yung parang multo, hindi ka nila nakikita. Tapos minsan nakikita ka nila, tapos natatakot sila. Sa'yo, parang kasama mo lang sila sa psychic space. Grabe, no? May ebidensya ba raw dito? Kahit anekdotal. Well, yung kwento nga ni Samantha tungkol sa stepmother niya, habang naka-OBE daw, nakita niya exactly kung anong ginagawa ng kapatid niya sa baba. Detalyado. Wow. Tapos kinabukasan, kinumpirma ng kapatid niya. Lahat tama. Yung mga ganitong kwento, yun yung nagpapatibay sa paniniwala nila na hindi lang ito imagination. Nakakakilabot. Pero may isa pang karanasan na madalas kasama niyan o medyo kahawig, yung sleep paralysis. Ito yung gising na gising ka pero di ka makagalaw. Nakakatakot to. At madalas, may kasama pang bisita, di ba? Mga nakakatakot na imahe. Karaniwan yung mga shadow beings na madalas daw lalaki ang itsura. May connection ba to sa OBS? Oo, pwedeng magpalitan daw yung dalawang estado. Maraming posibleng dahilan din. Kulang sa tulog, stress, anxiety, PTSD lalo na raw sa mga refugee. Oo. Pati sleep apnea, kaya importante ito ipasuri sa doktor. Tapos may genetic factor din daw yung PER2 gene. Pati yung sobrang init o bigat ng kumot o kaya epekto ng gamot pag-inom o pagbaba ng epekto. Minsan pa nga, pagkatapos ng EMDR therapy.
Tapos may aspektong kultural din pala ito, di ba? Iba't ibang lugar may kanya-kanyang kwento. Yung Brugada Syndrome sa Southeast Asia, nabanggit yun. Oo, yung Brugada Syndrome, isang kondisyon sa puso yan na mas mataas ang kaso sa ilang lugar sa Southeast Asia. Mukhang may kaugnayan din sa mas madalas na sleep apnea at paralysis doon. Nakakalungkot naman. Oo, tapos dahil sa takot at paniniwala sa masasamang espiritu, minsan nauuwi sa nocebo effect, yung kabaligtaran ng placebo, kung saan yung nega mong paniniwala nagkakaepekto talaga sa kalusugan mo. Minsan grabe hanggang kamatayan eh. Kasi may stigma pa rin, tapos kulang din sa kaalaman ng ibang doktor. So, kung mangyari ito sa'yo, anong pwedeng gawin? Huwag magpanik. Yun ba ang una? Yun ang pinaka-importante. Kalma lang, subukang mag-focus sa positibong pag-iisip o kaya igalaw mo yung maliliit na parte ng katawan mo, daliri sa paa, lila. Makakatulong din yung maayos na sleep habits, iwas sa caffeine, alak bago matulog, at syempre magpatingin sa doktor. May suggestion pa nga raw si Sarah Janes. Oo. Si Sarah Janes, researcher din. Sabi niya, subukan mo raw mahalin kahit yung nakakatakot na imahe. Paraan daw yun para mabago yung response mo. Medyo kakaiba pero interesting. Okay, interesting nga. At dito na tayo pumunta sa pinakabago at medyo weird na phenomenon, yung shifting. Naging uso to lalo na sa Gen Z nung kasagsagan ng lockdown, di ba? Oo nga eh. Ito ba yung parang sinasadyang OBE papunta sa ibang mundo? Like fictional world? Saan? Para daw ilipat yung kamalayan nila sa ibang realidad. Kadalasan sa mundo ng paborito nilang libro o pelikula. Halimbawa, gusto mong makipag-date kay Draco Malfoy sa Hogwarts. Shifting daw ang sagot. Wow! Seryoso? So, bakit nila ginagawa to? Para lang maglibang o may iba pang dahilan? Para sa marami, paraan daw ito ng pag-cope. Pag-cope sa mahirap na realidad o pagtakas. Para sa iba, parang alternative sa therapy. Tsaka pinapatibay din daw nito yung koneksyon nila sa mga fictional characters, yung tinatawag nating parasocial relationships. Yung parang feeling mo close kayo ng character. Oo. At yung mga nararamdaman nila, vibrations, paglutang, yung pakiramdam na sobrang totoo lahat, pati yung mga character halos kapareho daw talaga ng sa OBE. So ang laking tanong ngayon, lucid dreaming lang ba to na may konting twist o isang uri ng OBE o talagang paglipat sa parallel reality? Well, diyang nagkakaiba-iba ng pananaw. Para sa mga shifters, totoong paglipat daw yun. Para naman sa mga mas may edad o sa mga naunang nag-explore ng OBEs, kapag may hindi tumugma sa ine-expect mo, senyales na raw yun na panaginip lang. Dito na papasok yung influensya ng media, di ba? Exactly. Ayon sa research ni Robin Sharif at sa mga kwento rin ni Samantha, dumadami na raw yung reports ng fictional elements sa panaginip, OBE, pati sleep paralysis. Na-influence daw siya minsan ng isang zombie series. Parang binabago talaga ng screen age natin yung mga karanasang to. At baka mas lumabo pa yung linya dahil sa VR, sa virtual reality. Malamang, tapos may generational difference din daw. Yung mga nauna, mas gusto lang i-explore yung OBE space. Itong mga shifters, mas gusto nilang may control, may script. O nga, ibang pakikitungo sa media. Oo, nagpapakita ng ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa media. And siguro sa konsepto na rin ng realidad, mas gustong hubugin ng mas batang henerasyon yung experience nila. So, ano yung takeaway natin dito para sa'yo, para sa ating mga nakikinig? Nakita natin yung fascinating na ugnayan nitong tatlo, OBEs, sleep paralysis at shifting. Oo, mga karanasang nasa gitna ng psychology, kultura, personal na paniniwala, at ngayong nga malaki ng epekto ng teknolohiya. At ang pag-unawa sa mga estadong ito, kahit papanong nagbibigay liwanag sa kalikasan ng ating kamalayan, di ba? Kung paano gumagana yung perception natin, yung lakas ng isip at paniniwala. At oo, pinapakita nito kung paano unti-unting nababago ng digital age yung ating panloob na mundo. Kaya siguro, iiwan na namin sa iyo itong tanong na to. Habang-habang palalim tayo ng palalim sa virtual na mundo, ang shifting ba ay simpleng pagtakas lang? O baka naman,
ito na yung simula ng isang bagong paraan ng kamalayan natin para mag-navigate sa iba't ibang layer ng realidad. Na lalong nagpapalabnaw sa linya ng kung ano ba yung totoo at ano yung katang-isip. Ano kaya sa tingin mo ang susunod na kabanata nito?